guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, eto po yung mga nakahilera dito. Medyo hindi nakakita masyado lahat sa ating screen. Pero mamaya ipopost ko po siya sa aking community at saka sa Facebook din. At katulad po na sinasabi ko guys, hindi po ako gumagawa ng maraming Power Stone bracelet. Ngayon po, meron po akong 8 design na nandito nakahilera. Usually po, kasi pag gumawa po ako ng Power Stone bracelet, pakonti-konti lang po. At pinapakyaw po agad yun ng mga Japanese client ko at yung mga kababayan po natin dito sa Japan at yung mga client ko rin po sa Pilipinas at yung mga client ko rin po sa ibang bansa. Kaya, pasensya na guys, yung mga nag-i-inquire tungkol po sa Power Stone bracelet kung kailan po ako magbebenta, ito lang po. At o nga pala guys, meron akong gustong sa inyo. Kasi nga, nagkaroon tayo ng solar eclipse, and then, meron din tayong new moon. So, dalawang magkasunod na special day, lalo na sa katulad kong psychic medium, So, dahil sa meron tayong special day sa month ng etong buwan na to, So, mag-offer po ako sa inyo ng Power Stone bracelet, buy one, take one po. Okay? Ang pinaka main design na pwede nyo pagpilian ay ito po. Mamaya, kuhanan nyo na lang po ng screenshot, At, plus, meron pong extra one na, yun nga, buy one, take one. So, yun naman po is random, Hindi nyo malalaman kung anong klaseng design ang at hindi nyo rin malalaman kung anong klaseng bato ang isasama ko doon. At, usually po kasi ini-explain ko talaga, about sa Power Stone bracelet ko, So, for po yan? 4 na set po yan, So, bibili po kayo ng Power Stone bracelet, isa po. Tapos, set na rin po itong white snake skin. Puting ahas po ito na ang nagmamay-ari ng ahas na ito ay nasa temple or shrine dito sa Japan, alaga po nila ito at tinuturing nila banal itong ahas na to. At may mga limitasyon ng pagkain ito, So, every day, 3 times a day siguro, kasama ng monk na, magdadasal. Tapos, so, Power Stone bracelet, tapos itong white snake skin, and then, meron din pong wishing paper, na ito po, ilalagay nyo po dito sa loob ng aroma oil. At ito po, ang palagi kong sinasabi, hindi nyo po pwedeng palitan ang papel na to. Okay? Na basta na lang kayo pipilas ng mga notebook, mga sa kwaderno nyo, puputulin nyo, tapos lalagay nyo dito sa bote ng aroma oil. Hindi po pwede yun. Dahil ito pong papel na to, very special at may ritual din po ito. Okay? At ito lang po talagang dapat nyo ilagay dito. Then, sulatan nyo po ng wish nyo, tapos ipulupot nyo po at ilagay nyo dito sa loob ng bote. Okay? At matutunaw na po siya after an hour or siguro mga minuto lang, Very special paper po ito. And then, yung aroma oil ko naman po is essential oil, 50% and 50% din ng tubig na alkaline water. Ayan. Then, sa loob din po nito, merong mga herbs akong nilagay. Kaya, hindi po siya normal na may ritual din po ito. At, ang mga aroma oil ko po, random din po ang mga amoy nito, sari-sari, geranium, veliver, tapos orange, at saka myrrh. Favorite ko myrrh. At meron din tayong citrus. So, random po ito, kasi yung iba gusto nila lavender, gusto nila orange. So, minsan hindi na po natin hindi ko na po na ibibigay yung mga ganun kasi first come, first serve, So, yan po, At ang paggamit naman po kasi ng aroma oil, bibigyan ko lang kayo na, Halimbawa, ito po yung bracelet nyo, Tanggalin ko muna yung sing-sing ko. Okay, ito po ang bracelet nyo. Once na na-receive nyo na po yung bracelet, dumating na po sa kamay nyo, syempre kailangan nyo po magpasalamat, Salamat at kumbaga napasa kamay nyo, Syempre, lahat ng bagay, hindi lang dahil bumili kayo ng Power Stone bracelet. Lahat. Ako kasi pinapasalamatan ko itong mga sing-sing ko, itong mga ballpen ko, tarot card ko, pati itong plastic, Nagpapasalamat ako sa plastic dahil sa plastic na to, na merong balot ang aking wishing paper, Hindi siya nababasa, hindi siya nadudumihan. Ganon din itong mga bote. Nagpapasalamat din ako kasi may panlalagyan akong bote. At yung case ko rin, So, ganoon din po sa Power Stone bracelet. Magpapasalamat kayo at napasa kamay nyo. At alam nyo po na pag sinuot nyo to, may iba sa inyo matatayuan kayo ng balahibo dahil may karga tong Power Stone bracelet ko, may ritual talaga to. At sa hindi po nakakaalam, ako po ay light worker. Hindi po ako nang kukulam or kung yung mga negatibong bagay, hindi po ako gumagawa ng ganyan. Okay? At
Ngayon, ang paggamit niyan, kung feeling nyo na mabigat ang enerhiya ng inyong Power Stone bracelet, yung aroma oil na set po nito, magpahid po ay magpatak sa inyong palad. Sa gitna ng inyong palad, mga 1 to 2 drops. Tapos, pag may drops na, himasin nyo. Okay, dito lang sa pinakapalad nyo, himasin nyo, and then ipatong nyo yung Power Stone bracelet. Nasa sa inyo na, kung ano gusto nyo sabihin, maraming salamat sa'yo, or kung dahil nga sa mabigat, sabihin mo, alisin ang malas, alisin ang mabigat na enerhiya. Ayan, sasabihin nyo. Bahala na kayo kung ano pa gusto nyo affirmation na sabihin. Okay? Then saka nyo na ibalik sa panlalagyan or sa kung saan nyo gusto ilagay. Or pwede nyo sukutin ulit. Okay? Nasa sa inyo na yan. Basta ganyan ang way ng paggamit nito. Okay? Huwag nyo kakalimutan ha, hindi pwede ang ibang klaseng papel. Kailangan ito lang talaga ilalagay nyo. Dahil lahat yan ay may mga ritual po talaga. Okay? So, para sa mag-order po, kontakin nyo lang po ako sa aking email address at saka sa Facebook po, or pwede po kayo mag-leave ng comment sa baba at re-replyan ko na lang po kayo, ha? So, guys, balik na po tayo sa ating reading, Virgo, ikaw ang bibigyan ko ng reading ngayon, Alamin natin kung ano ang parating sa iyo, iba sa inyo nag-request na sana zodiac sign. So, eto every zodiac sign, this time po gumawa po ako from Aries to Pisces. So, 12 zodiac sign. Hindi po kasi ako gumagawa usually ng ganito, lalo na ngayon, more on sa pick a card ako. And then, doon po sa mga Virgo na gustong magpa-personal reading, Itong ginagawa ko pong reading, and your romantic cycle begins. Itong ginagawa kong reading na to, entertainment purposes lang ito, Mas maganda kung magpapa-reading kayo ng personal, lalo na kung tungkol sa inyong spiritual, Okay, alamin natin ang iyong kung anong parating sa iyo, Virgo. Adjustment are required. Dito yata sa niya. Okay. At saka, katulad ng sabi ko sa opening ng video ito, Virgo, kung meron kang nagustuhang Power Stone, at saka, halimbawa, ngayon, hindi ka makakapag-avail, sabihin mo lang yung design para ako, next time gagawa ako ng the same design. Kasi itong mga design na to ngayon, last time, or last year ata yun, ito yung mga ganito rin yung design na ginawa ko. So, kung gusto mo, kuhanan mo na lang ng screenshot para kung kailan ka available, gagawa na lang ako ng ng design, the same design. Pasensya na Virgo Kasi meron akong client na nag-email kung kailan ba ako available. Kung kailan ba meron akong ito na rin. Meron tayong 10 of Pentacles and Knight of Pentacles. Mukhang gusto kong gawin dito na. Kasi lumalabas na yung yung romantic cycle mo dito. So, adjustment are required. Meron na akong validation sa barahang ito. Planning and action. Planning and action. Okay. Dalawa. Status. Okay. Pasensya na para makita ng buo sa ating sa ating screen. And then ano pa bang baraha? Ito na lang gagamitin ko. Knight of Pentacles. Fifth chakra, Archangel Gabriel. Throat chakra mo to
patience. Pero reversion lumabas. And then, isa pa. Hostilities. Okay. Alam mo, Virgo, sa nakikita ko dito sa mga barahan natin, malamang na naging lost balance ka sa mga nakaraang ilang buwan, ilang araw, ilang linggo siguro. At, na kailangan mo talaga dito ng ng planning and action. Ang dami mong reverse na baraha dito. Tingin ko sa iyo, Virgo, kung sa trabaho, kasi meron tayong planning and action, and then meron din tayong Knight of Pentacles. Malamang yung iba sa inyo, conservative kayo, masyado kayong detail-oriented siguro, Talagang, yung iba sa inyo, pagdating sa trabaho, yung merong, ang tawag dito, kung merong regulasyon na kailangan, ang gawin mo is 1, 2, 3, 4, 5. Example lang to sinasabi ko, Parang ikaw, Virgo, ang gusto mo, talagang sundin yun, 1, 2, 3, 4, 5 talaga. Hindi pwede yung 1 to 3, tatalon ka ng 3, tapos gagawin mo ng 4, tapos yung 5, lalagpasan mo na naman, doon ka sa 6. Kasi nakakita ko, yung, hindi lahat, yung ibang Virgo, napaka-strict nyo. At talagang, pag nag-commit kayo sa isang bagay, kaya maging relasyon man o trabaho, talagang nararamdaman ko dito sa inyo na talagang hard worker kayo, talagang kinukomit nyo talaga ang sarili nyo dito, which is maganda naman, lalo na kapag pag ikaw ang empleyado ko. Gusto kitang empleyado, Virgo. Gusto kitang maging assistant kung ganito ang ugali mo. Kaya naman yung iba sa inyo, tingin ko, sa sobrang strict mo, lumalayo na yung mga friend mo sa'yo, lumalayo na yung mga coworker mo, kasi nga, napaka-strict mo, napaka-stricto mo, talagang detail-oriented ka. Pag ito ang plano, kung ano, mahihirapan kang baguhin agad siguro yung iba sa inyong Virgo, hirap kayong mag-switch agad ng parang, kumbaga sa, rail ng tren, ng LRT, yun lang ang tatakbuhan nyo. As long as may rail, doon lang kayo tatakbo. Hindi kayo lilihisin. Hindi katulad ng normal na sasakyan, mga jeep, mga bus, ganyan, kotse, pwedeng mag-shortcut. Ito, kayo, hindi, ayaw nyo ng ganun. Kung ito ang daan, ito lang ang daan. Yung ganun, dire-diretso ka lang. Tingnan mo naman to, yung karsada natin. Kapag diretso. Kapag may ganyan, doon ka lang. Hindi ka mag-shortcut dito, hindi ka gagamit ng shortcut dito. Kasi inisip mo, eto yan Eto yung karsada So, ganun ka. Kaya maraming naiinis sa'yo sigurong tao, kasi masyado kang, parang mahirap kang pakiusapan, may sarili kang paniniwala, which is tingin ko naman maganda naman, Kaya nga lang yung ibang tao, ayaw ng ganun. Yung mga tao sa kapaligiran mo. Masasabi ko dito, maging relasyon man o trabaho, ganun din, kung may karelasyon ka, malamang yung person mo, hindi ang tawag dito, hindi makapag-adjust sa'yo. Kasi meron kang sariling pamamaraan, meron kang sariling gusto mong bagay, rules and regulation na masunod. Kaya lumalabas siguro ang adjustment are required. Para sa ito, Virgo, nakakita ko, kailangan mong mag-adjust. Which is okay naman kasi nakakita ko naman sa'yo, responsible kang tao, at meron kayong romantic na samahan, okay naman, wala namang problema. Kaya nga lang, syempre, wala nga perfect na relasyon, wala rin perfect na tao. So, malamang yung ibang Virgo, ganito ang ugali nyo. Kaya may parte kang hindi mo ma-organize kasi meron ka ng sariling meron ka ng sariling linya Meron ka ng sariling ginawang daan. Hindi ko alam kung ilang taon ka, pero may sarili kang paniniwala na ayaw mong masira or maalis, yung ganon. Kaya siguro bilang lang ang kaibigan mo dito, wala ka siguro wala kang masyadong kaibigan. At hindi ka rin mapasensyang tao, Virgo.
Yan ang nakakita ko sa'yo. Pero Virgo, sa kabila ng lahat ng ganitong pamamaraan mo, may mga tao talagang may inis sa'yo, magagalit. Kulang ka kasi sa sa salita. Kumbaga, introvert ka ba? Virgo, hindi ka masyadong nagvo-voice out. Kumbaga, kinikim-kim mo lang yung sarili mong yung gusto mong sabihin, kinikim mo. Pero pag sumabog ka naman, talagang sabog talaga ang mangyayari sa'yo dito. Kaya, siguro yung mga binibitawan mong salita, nakakasakit sa Kaya nakakita ko dito may taong sasamaan loob sa'yo, maaaring yung person mo mismo ayaw ng ganyang klaseng ugali mo. Kuha muna tayo ng iba pang baraha, Alam mo, kung ikaw ang Virgo na naghahanap ka ng partner, masasabi ko na ang hinahanap mo, yung samahan, yung pagmamahalan na ang piniprioritize sa buhay. Na kailangan meron kayong, kasi nga tingin ko dito matigas ang ulo mo meron ka sarili talagang pamamaraan So hinahanap mo na kung makikipagrelasyon din lang naman ako, kailangan solid, stable, kailangan yung taong yun committed sa akin. Yan ang patakaran. Hindi ko na yung Tagalog na patakaran. Ayan, yan ang gusto mong patakaran Kahit na single ka, naghahanap ka ng person mo. Tsaka, alam mo, isa rin yan. Kasi ganyan ang mindset mo. Masasabi ko, yung ibang Virgo, yan ang lalabas yan ang parating sa inyo. Ang tawag dito, ma-attract mo yung ganyang type ng security na taong merong magsosupport sa'yo. Mamahalin ka, nabibigyan ka ng kung ano yung gusto mo. Oops. Parang panay ang labas ng barahang ito Dito ko nakakita kasi nga meron ka talagang sariling pamamaraan. So eto sinasabi sa iyo ng 23 na fire na to, let it go. Alisin mo na yung makaluma mong paniniwala. Kasi yung iba sa inyo siguro dahil nga nagkakaroon na kayo ng conflict sa mga friends mo, co-worker mo, or yung dati mong karelasyon. Kaya mas maigi na baka nasasakal na itong person mo, Virgo, yung iba sa inyo. Kasi nga unbalance ka na Parang Ten Valley. So sinasabi let it go. Oh my God. Kaya kung gusto mong excuse. Kung gusto mong meron kang karelasyon ngayon, kasi sinasabi dito, kailangan mo mag-adjust, Alam mo, kailangan mo sabihin kung ano yung nararamdaman mo dito, At kung papayag yung person mo na ganito ang aking patakaran, then wala kayong problema, Kahit na sabihin mo na ibang tao na, unbalance yan. Wag mo nang masyadong yung karelasyon mo or si Virgo or baka vice versa, Ikaw Virgo ang pinagsasabihan, yung person mo ganito, masyadong strict, Masyadong maraming mabagsik siguro, Pagka may masyado siyang palaban siguro, Kasi ito, itsura niyo. Walang kulang sa pasensya. Maaring yung person mo, Virgo, kung may karelasyon ka ngayon, or maaring ikaw din ito, Pero kung ano man yan, Virgo, let it go. Kung sa tingin mo negatibo, let it go na. And then sa trabaho mo, Virgo, kung masasabi ko kasi ito valley, 'di ba?
So, meron din siyang tinamo, kung titingnan mo, mayroon siyang tinatahak na daan, ano, medyo, kumbaga, sa gilid ng bundok, ano. And then, eto rin, makakita mo, puro daan sila eh. 'Di ba? Meron silang similarity. So, ikaw talaga, Virgo, meron ka talagang plano talaga, action, practical ka pagdating sa trabaho. Hindi ka talaga mababali, ano, kasi merong rules and regulation. Ayun nga, may lapis, may oras. Mabagsik ka siguro sa oras, at saka kung meron talagang plinano, merong rules and regulation, diyan ka talaga, ano, hindi ka mag-shortcut, which is maganda naman. Kaya naman, sinasabi sa iyo, continue. Ito, excuse, keep going. Okay? Maganda yung ganyang ugali mo, Virgo, ano? Tingin ko naman pagdating sa trabaho, ano, i-balance mo lang. Medyo hindi ka nga balance dito, merong kakulangan, pero tama naman yung pamamaraan mo eh. Kinukumit mo ang sarili mo. Kahit sa relasyon din eh, kinukumit mo eh. Pero sa parating sa'yo, merong mga tao na hindi magugustuhan yung ganyang pamamaraan mo. Baka ba sa trabaho, ano, merong bagong pasok sa inyo, maaanuhan, luck. Maaanuhan sa'yo, makakaramdam ng takot, kasi bakit ganyan si Virgo, napakabagsik, ganyan. Parang hindi ka pwede magkamali. Kasi strict ka nga dito eh. So, malamang na may mga coworkers ka or mga kaibigan ng karelasyon mo na itong person mo, Virgo, ano, magiging ano sila, nakakita ko dito, kailangan, may ilang. Kasi nga, ganito nga ang ugali, ano. Wala namang problema kung ganito ang ugali, diba? Siyempre, lalo na kung sa ano, Ascendant Masters. Tingin ko spiritual path mo to. Anyway, hanap pa tayo ng isa pa para sa spiritual path mo. Hidden motivation. Mamaya na natin babasahin yan. Kukuha lang muna tayo kung ano parating sa iyo, Virgo. Maraming salamat sa inyo mga Virgo na like, share, comment sa aking video palagi. Sa mga aking pick a card at saka sa Facebook ko, mga Virgo, palagi kayong like and share. Nagko-comment din kayo sa mga post ko sa Facebook ko, tsaka sa aking community section. Salamat. Okay, 6 of Wands ang lumabas sa iyo. Una muna, Virgo, sasabihin ko yung sa trabaho mo, Una, huwag kang masyadong gumawa ng trabaho na hindi mo kaya. Okay? Lalo na kung hindi ka rin lang naman empleyado sa isang kumpanya, no? Or kahit na empleyado ka sa isang kumpanya, meron siguro kayong toka-toka, hanggat maaari, Virgo, gawin mo kung saan ka nakatoka, At i-balance mo yung oras mo sa relasyon mo. Baka puro ka trabaho ng trabaho lang, wala ka ng time sa kaya nga meron din adjustment. Isa rin yung adjustment yan, maaring sa relasyon mo, hindi mo na-prioritize ang relasyon mo, kaya kailangan mo ng adjustment. Or hindi mo na-prioritize ang trabaho mo, kaya kailangan mo ng adjustment. Dahil dito, pinapaliwanag ng 10 of Pentacles na mukhang unbalance ka nga dito, loss of imbalance ka. Ngayon, mas masasabi ko dito, sinasabi sa ng baraha, kung ganito ka ng ganito, mahihirapan ka sa parating na cycle na darating sa iyo, Masyado ko kasing 100 lang ang alam mo eh. Kaya kailangan paminsan-minsan mag-break ka naman, magpahinga ka. Bigyan mo time yung relasyon mo, kung may karelasyon ka, or kahit hobby, bigyan mo ng i-pamper mo rin yung sarili mo. Huwag naman yung sobrang puro trabaho ka na lang ng trabaho. Dito kasi alam mo, Virgo, nakakita ako rin dito sa iyo ang health mo eh. Kasi tingnan mo yung para siyang kung titingnan mo, nagpapahula siya. Baka iba sa inyong Virgo, mahilig kayo magpahula, Pero nakakita ko dito yung health mo. Parang kung unbalance ka rin dito, unbalance din dito. Baka yung iba sa inyo, may utang kayo, Virgo. Hindi ka ba nabaon sa utang, Virgo?
Kaya nagpupunta ka sa mga manghuhula, nag-iisip ka kung paano ka makaka-recover sa financial mo. Baka yung iba sa inyo ganun, meron kayong utang. Kasi nga hindi ka ang tawag dito, hindi ka kasi ang hirap i-explain sa Tagalog masasabi ko na lang na hindi ka magaling dumiskarte. Maaaring yung ibang Virgo, meron na kayong ganito na kasanayang trabaho. Kasi mas madali sa'yo, Virgo, hindi lahat, mas madali sa'yo, Virgo, yung mga nakasanayan mo ng bagay. Doon ka na lang. Ngayon, ayaw mong mag-try ng iba. Kaya, malamang na nagkautang-utang ka kasi nga siguro dahil yung iba sa inyo na wala ng trabaho, hindi na kayo na nakapag-apply, yung dati nyo, wala na kayo napasukan, hindi ko alam kung ano yung dati yung trabaho, Ngayon, pero huwag kang mag-alala, Virgo, huwag kang mag-alala kasi maganda naman ang baraha mo. Ayan, tinan mo naman, meron siyang hawak na bulaklak, which is okay naman kung papakinggan mo ang iyong mga gabay. Naandito kasi ang Ascendant Masters, ang tawag dito, naka-reverse. Dapat ganyan, maganda sana, Kaso naka-reverse siya. Hindi ko naman masasabi, baka sabihin mo, OA naman ito. Alam mo, Virgo, ilagay mo lang talaga ang Panginoon sa center ng buhay mo. Kung ano man ang mga chaos na nararanasan mo talaga. Kahit sino sa atin, Kasi maraming tao, mga impokrita, ginagamit yung words ni Lord, pinapasa Diyos ko nila na amen, amen. Pero hindi naman sila nagdadasal, hindi naman talaga sila kumukonekta sa Panginoon, pasensya na, kasi ang reading din natin kasi kasama din ang spiritual path mo dito, So hindi ko masasabi kung ito talaga ang dapat sabihin sa'yo dahil hindi ko naman alam kung ano ang relihiyon mo, Virgo, paumanhin na lang, Pero kung ano man ang iyong relihiyon, Virgo, maging Kristiyano ka man, Muslim, Islam, or Jewish ka man, or Buddhism, hindi ko alam, masasabi ko, kung sino man yung Ascendant Master or kung ano man yung relihiyong pinapaniwalaan mo. Siguro yung iba sa inyo, tinalikuran nyo or hindi na kayo masyado nagdadasal, sinasabi ko sa inyo, ibalik nyo. Kasi kahit na anong paghihirap ang naranasan mo dito, maka nagkaroon ka ng financial trouble, may ini-expect kang pera, hindi dumating, marami sigurong tao kasi dito friends and colleagues and reverse siya, 'di ba? So nakikita ko dito hindi lang friends and colleagues, malamang na dapat ganito kayo, masaya kayo, get together, pa-wine, pakampay-kampay, cheers, 'di ba? Pero naging reverse siya. Kaya malamang magkaroon kayo ng family problem dahil sa pag-aaway sa pera, yung iba sa inyo, Pero huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala, Virgo. May darating sa iyong swerte as long as kukonekta ka talaga sa iyong gabay. See, sinasabi talaga dito, additional nga dito. At alam mo, nakikita ko rin sa'yo, Virgo, meron kang unexpected na makakaramdam ka dito ng sakit. Yung ibang binigyan ko ng zodiac sign reading, wala ako nakita masyadong na sakit. Pero sa iyo, meron ako nakakita na sakit, Virgo. Bakit? Kasi, first of all, siguro meron kang connection sa throat. Baka may goiter ka, Kasi hindi mo na ilalabas yung gusto mong sabihin na, na uudlot ba? Kulang ka sa pag-express ng emotion mo. Kaya dito, nakakita ko yung fire, madilim ang baraha, which is usually ganyan talaga inaano ko. So, kailangan, okay, wisdom. Merong wisdom dito,
Okay, kumonekta ka na lang sa iyong Ascendant Master, sa gabay mo, kung ano man ang pinapaniwalaan mong relihiyon. Masasabi ko, kasi bibigyan ka nila ng kaalaman. At ito ang magdadala sa iyo, na unang-una, sabi ko kanina, health, 'di ba? Virgo. Maring meron kang goiter or meron kang problem sa banda sa leeg. Hindi ko lang alam kasi eto yan fifth chakra, Pero alam mo, ang nakikita ko dito sa fifth chakra mo, kasi dito maraming ano ba to? Nasa lahi nyo na, yung ganon. Yung may lisay sa leeg, ganyan, mga goiter-goiter. Siguro paos ang boses mo siguro, or husky. Parang mga ganyan, Merong connection sa leeg mo At, may stress ka kasi. Meron kang, yung stress mo, yung galit mo, iniipon mo. So, hindi maganda yan, ganyan, Kasi, diyan ka magkakaroon ng sakit. Okay? Itong sakit mong to, padating pa lang to. At depende kung anong klaseng sitwasyon ang meron ka ngayon, magiging doon nakataya ang sakit mo. Ay, yung iba naman sa inyo, meron talaga kayong, kumbaga, generic na, na to, galing pa to siguro sa nasa lahi nyo siguro, ma-inherited na to, Yung ganyan na nakakita ko. At, pero sa kabila ng lahat ng mga negatibong sinasabi ko, alam mo, meron tayo ditong 6 of Wands. Katulad kanina sinabi ko na so huwag ka mag-alala kahit na kasi nakakita ko dito success. Virgo, maganda ang patakaran mo, practical kang tao, dahil meron tayong Knight of Pentacles dito, nakakita ko naman na very strict ka, practical kang tao. So, maintain mo yung ganyan, kahit na merong ibang taong nagagalit sa'yo kasi nga hindi nila gusto ang pamamaraan mo or yung karelasyon mo, meron darating sa'yo na tao na magiging supportive pagdating sa relationship, success ang nakikita ko dito, magkakaroon kayo ng stability kung yung person mo ngayon, bawa nagkahiwalay ka or nagkaaway kayo or nag-voice out siguro yung person mo pero ikaw hindi ka nakapag-voice out, So kung nag-voice out siya and then gusto niyo i-maintain yung romantic relationship niyo, kailangan niyo ng adjustment, kailangan yung ang tawag dito, intindihin ang isa't isa, Pag ginawa niyo naman yan, mauwi kayo sa successful relationship. Magiging stable kayo, mas lalong magiging strong, magkakaroon kayo ng, mag-share kayo dito ng success nyo sa isa't isa. Yan ang nakakita ko. Kung ikaw at saka yung partner mo. So, meron kayong sabay na matatamo na goals dito, nakakita ko. Kung single ka naman, then meron kang partner na ganito ang katangian na darating. Darating pa lang siya. Siguro, talagang... Pero alam mo, may siya, 'di ba? May parang antawag dito yung sinasabit ito sa 'di ba, sa mga santo, sa mga pero pwede rin pag Christmas tree parang sinasabit sa harapan ng pinto, 'di ba? Which is nakakita ko naman dito is parang nasa taas kasi siya, Makakita mo, nasa taas siya. So parang etong person mong makikilala mo pa lang, Virgo, kung hindi mo pa nakikilala, darating pa lang ito sa iyo. Mukhang ang tawag dito, ilalagay ka niya sa pedestal, alam mo, parang parang sasambahin kita, yung gano'n. Yan ang nakikita ko. Pero sa pera mo naman, Virgo, tingin ko parating, kahit ano pa ang sitwasyon ng meron kayo, Virgo, may single, naghahanap, may relasyon, as long as mag-a-adjust ka, magkakaroon ka na self-realization kasi kinakailangan mo yon dahil itong sinasabi sa'yo ng Ascendant Master which is naka-reversed at kailangan mo kasi ng wisdom. So lahat yan pag ginawa mo at nagkaroon ka ng patience na minimedya-medya mo lang yung pagkamatigas ang ulo mo. Lahat yan darating. Darating itong success na to base sa iyong current situation, sa current na pamumuhay mo. Darating ito. Okay? So, pagdating nito, successful ka.
may promotion na magaganap. Malamang yung iba sa inyo, baka kayo ang maging project leader, mga ganyan. Magandang result ang sa business, ganun din. Meron kang ma-achieve great level ng success siguro ang parating dito kasi nga ikaw ang taong palaban, talagang magaling ka siguro makapag-negotiate. Hindi ka papatalo as long as meron kang ang tawag dito kapag businessman kasi kailangan alam mo yung sarili mong produkto, di ba? Tingin ko sa'yo talagang matalino kang tao, talagang ipaglalaban mo yung produkto mo. Kaya nakikita ko dito sa'yo, which is eto rin, nagpapahiwatig ng success. So, ikaw, Virgo, kung ganyan ang sitwasyon mo, magkakaroon ka ng great level of success. Galing. So, Virgo, enjoy that moment, ha? At parating pa lang yan sa'yo. Yung financial mo, okay yan. Magkaroon ka ng financial success. Yan ang sinasabi. Kaya kailangan work hard. Pero medyo-medyo lang. Medyo-medyo lang, Virgo, para hindi naman magalit yung mga tao sa kapaligiran mo. Balansehin mo na lang, At kung ano man yung nawala sa iyo, Virgo, kasi 10 of Pentacles, di ba? Malamang na meron kang loss dito. Okay lang yan. Babalik yan sa iyo. Dahil kumonekta ka. Kumonekta ka kay Lord. Okay? Kasi meron siyang mga nakatagong meron siyang mga tinatago pa. Para sa iyo 'yon. Para sa iyo lang 'yon, Virgo. Okay? So, mas maigi na siguro hindi ka nagdadasal kaya naka-reverse ito, Nagdasal ka na kasi yung 5th chakra mo naka-close. Pag naka-upright ito, ibig sabihin open yan. So, dahil naka-reverse, malamang na eto ka, pareho to. Reverse silang pareho. So, mag-voice out ka. Every day, our Father, ganyan. I believe in God, the Father Almighty. Magdasal ka kung Kristiyano ka, Nasa sa inyo na yan, ha? Kayo bahala mag-adjust dyan. Adjust! Adjust, Virgo. So, Virgo, yung health mo, ha, Virgo? Ito ang naalala ko. Teka muna. Ano bang dapat mo? Ito ang nakakita ko sa iyo. Nag-aalala ako sa health mo, Virgo. Kuha lang ako, ha? Health lang ang kasi meron ka na namang success din, eh. Health lang ang naanohan ko sa iyo. Kuha lang. Oh, the Magician. Okay, Virgo, sabi ko, di ba, nag-aalala ako sa iyong, sa iyong health. Magician ang lumabas sa iyo. Alam mo, Virgo, masasabi ko dito, siguro wag mo na lang stressin ang sarili mo, Malamang na hindi ka mapasensyang tao, Tapos alam mo na merong mga taong nagagalit sa iyo, naiinis sa iyo, or kumbaga, pinag-uusapan ka behind your back na which is nararamdaman mo rin naman, tingin ko nga sa'yo, malakas din naman ang intuition mo, So, huwag mo na lang stressin ang sarili mo, okay, Virgo, kung ganyan ang iyong sitwasyon ngayon, kasi magkakaroon ka ng success, okay, keep on positive thinking ka na lang, okay? And huwag mong stressin ang sarili mo, be patient, at huwag ka naman masyadong matapang. Alisin mo na yung masyadong mong katapangan, And dito kasi nakakita ko yung kalusugan mo, So, sinasabi dito ng baraha, marami ka sigurong overthinking, yung mga guni-guni mo na minsan naramdaman mo na may galit sa'yo, let's say, oo, may galit sa'yo, may naiinis sa'yo, pero not all the time naman. Minsan, kumbaga sila, kaya nilang mag-move on. Ikaw naman, Virgo, huwag mo naman araw-arawin isipin yung gano'n every time na lang, tapos magagalit ka, Kasi nga, kulang ka sa pasensya. Overthinking ka lang, okay? Tigilan mo na yung pagiging paranoia mo. Kasi mas stress ka dito, okay? Kaya humingi ka ng, maghanap ka ng makakausap, kaya siguro dito ka nagpapahula ka. Ganyan. Kasi nagiging paranoia ka na nga kasi dito, eh. Kaya ingat ka na lang, ha, Virgo. At saka isa pa, eto ring The Magician kasi reverse siya, So konektado rin ito sa ating reverse na Ascendant Master na masasabi ko dito, nagpapahiwatig kasi ito na sa spiritual mong landas ito.
maaring eto kung ano man ang ginagawa mong spiritual na, ano bang ginagawa mo, yung mga sistemang pinapaniwalaan mo, no? Maaring hindi bumabagay sa'yo, hindi naaangkop, ano? Kaya sinasabi ng baraha na kung meron kang makalumang sistema na paniniwala sa mga relihiyon ba, na kung sa tingin mo hindi nag-ano sa'yo, kasi parang yung Ascendant Master nga, reverse siya, no? So, kung hindi ka naniniwala sa gabay, Virgo, totoong may gabay tayo talaga. I'm sorry ha, hindi ko sinasabing maniwala ka sa landas kong tinatahak na spiritual awakening, ano. Pasensya na ha, Virgo, hindi ko sinasadyang ibandera yung ganitong klaseng relihiyon, ano, which is wala namang relihiyon to, kasi ang mangyayari, self-awareness, self-realization, ikaw ang magkakaroon ng self-knowledge dito. Ngayon, kung meron kang ano ba masasabi ko, makalumang sistema, paniniwala, mga nakasanayan mo na hindi gumagana sa iyo, ano, bakit hindi mo i-change, ano? Tumuklas ka ng panibago. Okay? Para hindi ka na-stress, para hindi mo palagi iniisip yung mga tao na galit sa'yo, parang palagi ka nakikita. Yung iba sigurong Virgo, palaaway, na hindi maganda yan, ano. Tapos pupunta ka pa sa manghuhula, baka yung ibang Virgo sa'yo, punta kayo ng manghuhula, kayo naman ang may kasalanan, yung ganyan, di ba? Dapat meron kang self-realization dito, ano, Virgo, self-discovery. Okay? Kung meron kang sa tingin mo, meron ako negativity. Kasi ito ang spiritual mong landas eh. So, bakit hindi ka tumuklas ng panibago, ano? Gamitin mo yung Biblia. O kaya Bhagavad Gita. Yung mga libro ng Buddhism. Hindi ko alam Virgo. Ayoko magsabi na ganito ang gawin mo kasi hindi ko naman ano yun. Pero eto ang lumalabas sa baraha, no? Sinabi ko lang, nagbigay lang ako ng konting idea, no? Na nasa sayo yan, Virgo. So, kung ano man ang problema mo, Virgo, kung ano man ang pag-aalala mo, darating sa'yo ang success. Okay? Maganda ang baraha mo. Yun nga lang, mayroon ka nga lang mga negative na ugali, makalumang paniniwala. Hindi naman tradisyon, ano? Pero yung sarili mong paniniwala na ayaw mong mabaluktot, which is practical ka naman, strict ka nga lang masyado, ano, at matapang ka kasi, palaban ka. So, medya-medya lang para hindi naman malayo ang mga tao sa'yo. And then, ito ang pinupush ko sa'yo. Okay? Ascendant Master. Okay? Kung hindi ka na naniniwala sa Ascendant Master, sa Diyos na lang. Okay? Kumonekta ka sa Panginoon. Okay, Virgo, hanggang dito na lang ang iyong reading. Sa sa susunod na lang ulit, ano? At kung meron ka sariling validation sa mga baraha, ikaw na mag-validate. At hanggang dito na lang po, Virgo, maraming salamat sa oras na inilaan mo. Namaste po. Bye-bye!